morning, Chumanolo. Good morning. Hay nako, it's such a beautiful day. Ang sarap-sarap ng tulog ko. There's no place like home. Talagang napakasarap ang nandito ka sa sarili mong bahay. Dito, lahat ng pangangailangan mo, inaabot sa'yo ng katulong. Nung nasa Switzerland ka, ni walang katulong na umaasikaso sa'yo. Eh dito, Senyorita Kaiha. Gladys, naghihintay na ang mga taong gusto makipag-usap tungkol sa lupa. Alalahanin mong kailangang umalis sila sa lalong madaling panahon. Nang may tayo natin planta, okay? Opo, Chumanolo. Bye, Mal. Go ahead. Ano ba, Iha? Hindi ka ba mag-aalmusal? No more na. I'm late na eh. Bye! Take it easy, Gladys. Bye. I love you. Napakasipag, ano?
akala ko baka kausapin mo yung mga tao dito. Eh, ni isa wala akong makita eh. Eh, sabi ni Chumanolo, hihintayin daw nila ako. Kilala nilang daddy ko. Kaya nga ako nag-volunteer na ako na lang ang pupunta sa lugar na to. Alam mo bang magulo dito? Maraming patayan dito. Ang mga wanted, dito mo makikita. Sino ka ba? Parang naglalakad sa luneta. Nandito ka ba sa gitna? Hoy, kundi dahil sa akin, nadisgrasya ka na. Nagpunta ako rito para kausapin ng mga taga rito. Gusto kong ipaalam sa inyo na ang mga imperial ang may-ari ng lupang ito. Kakausapin o paalisin? Makikiusap sana kung umalis na kayo dito dahil balak ng kumpanyang magtayo ng planta sa lugar na to. Alam mo ba na mas madali magpatira kaysa sa magpalayas? Pero sa amin ang lupang ito, walang karapatan ng sino man na umangkin nito. Kung sa inyo itong lupang to, di sana dito na kayo nakatira. Nakikita mo itong mga kapaspalag na to? Mahirap ang mga yan. Walang pagkain, walang pera, walang matirhan. Mahirap ang maging mahirap, tandaan mo yan. Tara! Siya nga pala. Hindi ka pa nagpapasalamat sa akin, ah. Niligtas ko buhay mo, ah. Ang hirap sa inyo mga mayayaman, di kayo marunong magpasalamat. Matigas ang mga tao roon. Naniniwala silang kanila na ang lupa sa tagal ang itinira nila doon. Sila yung mga squatter. Tumitira sa lupa ng may lupa nang hindi nagbabayad. Sa susunod na buwan ay darating na mga investors na inchik. Itatayo ng planta. Dapat paalisin muna natin sila. Sa lalong madaling panahon. Pero kailangan din nilang lupa. Mahihirapan tayo. Sila ang mahihirapan at hindi tayo. Sapagkat ako ang gagawa ng paraan. Mga kaibigan, mga kasama, lumapit lang po kayo sandali. Meron po tayong pag-uusapang importante. Mga kasama, magsilapit po kayo rito sandali. Muli namin tinatawagan ang lahat ng mga naririto. Kailangan na may-ari ang lupang kinatatayuan ng mga bahay ninyo.
20 taon din naman kayong tumira dito sa lugar na ito. Ni 5, hindi kayo pinagbayad. Kaya't humanap na kayo ng ibang malilipatan. At kung hindi, mapipilitan kaming gibain ang inyong mga bahay. At natitiyak ko, marami lang sa inyo ang masasaktan. Walang alis sa lupang ito. Dito na ako lumakit nagkaisip. Amin na itong lupang ito. At walang sino man ang maaaring kumuha nito sa amin. Ganon. Kung hindi namin kayo makukuha sa mabuting usapan, mapipilitan kaming gamitan kayo ng dahas. Ganun ah. Sige. Kausapin tungkol sa lupa. Aalis kayo? Salamat naman. Sigurado akong matutuwa si Tio Manolo kapag nalaman niya yan. Kaya kami pumunta dito, para makiusap kami. Kung pwede, ibigay nyo ng mga lupa na kinatitirikan na aming mga bahay. Kung gusto nyo, huhulog-hulugan na lang namin. Kahit buwan-buwan, kahit linggo-linggo, kahit araw-araw. Basta pumayag lang kayo. Palagay ko hindi makakapayag si Tio Manolo sa gusto ninyo. Hindi nyo naman kami pinagbawalan nun Doon tumira kami dun Hindi nyo ba naisip na para sa inyong kabutihan ang ginagawa namin? Alam mo, kung mambobola ka lang, pabuti mo yung pambobola sa amin para maniwala kami sa'yo. Hindi ko kayo binubola. Totoong sinasabi ko, makikinabang kayo oras na maitayo ang pabrika. Lahat kayo magkakaroon ng trabaho. Pati na mga anak ninyo, pati mga anak ng anak ninyo. That's what you call progress. Habang buhay ninyong pakikinabangan ng pabrika. Aabuti ng taon yung sinasabi nyo sa amin yan. Ang importante sa amin ay yung ngayon. Sa kami titira pag ginabahan yung bahay namin. Handa kaming bigyan kayo ng pera para makapaghanap kayo ng bagong tirahan. Hindi naman namin kailangan ng pera nyo Tama si Aris! Hindi ba makakasama? Imperial! Huwag niyo na po kaming palisin sa tinitira namin. Wala po kaming matitiran Maawa na po kayo. Inay! Ang lakas ng loob mo, no? Nagawa pang pumunta dito pagkatapos ng nangyari? Gusto kong makiramay sa pamilya ng nasawi. Hindi nila kailangan pakikiramay mo. Hindi ko kagustuhan ng mga nangyari. Anong gusto mo? Maniwala ako sa'yo? Kahit hindi kami nakapag-aral ng katulad mo, hindi kami napakatanga, Miss Imperial. Hindi kita pinipilit na paniwalaan mo ko, Aris. Pero may batas tayo. At sa pamamagitan nito, malalaman natin kung sino talagang pumatay sa bata. Yung batas na sinasabi mo, para lang sa mayayaman na katulad mo, hindi sa tulad na yung mahihirap. Walang kinikilingan ng batas. Ito ay para sa lahat. Kahit na mayam, kahit na mahirap. Ang batas na alam namin mga mahihirap, sa tapang lamang. Kung magagawa niyo mapahulit, mapalong ang taong bumaril kay Rosalie, sa oras na to, aalis kami. Wala pang suspect na nahuhuli ang mga pulis. Pero ginagawa nilang lahat para madakip kung sino man ang bumaril sa bata. Sa parting yan, hindi na kami maasa na mahuhuli pa yung taong bumaril. Dahil ano naman ang laban na may hirap sa tulad may yaman. Wala, di ba?
Ngayon, alam mo na kung ba't di ka na kailangan dito. Gusto lang makausap ang pamilya kahit sandali. Galit sila sa'yo! Sa pamilya nyo! Hindi ko kailangan ng pakikiramay mo. Kung di dahil sa inyo, hindi sana namatay ang anak ko. Tingin nyo sa amin para mga busabos. Para mga hayop na walang halaga ang buhay. Nagkakamali kayo. Hindi kami nagkakamali sa pagkakakilala sa inyo. Mabuti pa umalis na kayo. Umalis na kayo! Alam mo ba ang ginagawa ng anak mo, Diana? Masyado ng pakialamera. Lahat na lamang ng libro ng ating kumpanya ay kanya binubuksan. Nag-aaral ang anak ko, Manolo. Siyempre, alam niyang ginagawa niya. Bakit ka natatakot? Akala ko baka parehas ka ng Kuya Enrique mo. Kaya pinagkatiwala sa iyong negosyo. Yan ang inubos mo kayamanan ng mga imperial na pinagtalo mo sa kasino. Hindi ko hiningi. Ibinigay mo. Sabi mo, party ko sa kayamanan ng asawa ko. Ikaw, sinaid mo ang kaban ng asawa mo. Hindi ako ang nagpaubos, ikaw. Wala akong alam na sugal. Ikaw ang humatak sa akin doon. Panaimbigay mo sa akin ng pera, sabi mo kailangan ko maglibang. Pati mga kung ano-ano mga libangan na ibinigay mo sa akin. Mula nang dumating ang anak ko, natuto ka ng matakot at magbilang ng pera. Bakit? Nakasilip na ba ng butas ang bata? Ha, Manolo? Marami sila, boss. At mga armado. Hindi namin sila kaya. Mga baliw! Mga squatter lamang kinatatakutan nyo. Eh, anong ginagawa niya mga bakulaw na yan? At hindi palayasin ang mga basulang yon! So Manolo, kailangan daanin natin sa mahinahong usapan. Hindi madaling kumbinsihin ang mga taong nahihirap. Walang mahirap sa baril, Gladys. Maraming mapapahamak kapag nagpumilit tayo. Gladys, sa atin na lupa, hindi ka pa man ipinapanganak. May karapatan din sila, hindi ba? Wala silang matitirahan. Ba't di natin sila kausapin? Ah, hindi ako magpapakahirap pagpalayas. Tayo na! Sabi ni Don Enrique nung nabubuhay pa siya, ipamimigay daw niya ang kanyang lupa sa mahihirap na taga rito. At kasama na tayo roon, anak. Eh bakit ngayon binabawi nila yung lupa sa atin? Eh, saan tayo titira kapag pinalayas tayo? Babalik ulit tayo sa wala. Dati na ngang wala, mawawalan pa. Aris, sandali. Aris, Anong problema? pinapatawag ka ni Jamil. Hinahamon ka. Inay, aalis na muna kami. Saan kayo pupunta, Aris? Gulo na naman ba yan, ha? Sige, may showdown ba, kuya? Mama, dahil sa bisyo mo, bagsak ng negosyo. So what? Pera naman ng papa mo ang ginagastos ko. Kung anong party mo, party ko rin. But we're going bankrupt. Halos 5 milyon nang nalulustay mo sa pagsusugal. Yung pag-aaral mo sa Europa, hindi ba paglulustay din yun ng pera? Nag-aaral ako sa Switzerland. Kaya nga ako bumalik dito para iligtas ang negosyo. Anong nalalaman mo tungkol sa negosyo? Isang college graduate? Naku, may gatas ka pa sa iyong mga labi. This is a useless discussion. I'm here to save the business. Let's see what you can do. Or is it what you cannot do? Kung ako ikaw, bumalik ka na lang sa Europa. Enjoy life, iha. Habang may bari pang natitira sa kaban ng daddy mo. Ah, siya nga pala, ang tiyong Manolo mo. I don't think he likes your way of minding his business. Siguro, alam niya na may nasisilip ka na maliliit na butas. Balot! Oh, honey! Saan napunta mo, mahal? Banata na naman, ano? Eh, kung ako na lang bang binabanatan mo eh. Enjoy ka pa. Manicure at pedicure ang aabutin mo sa akin.
Lahat ng cuticle mo, tatanggalin ko. Ikaw puro kabiro ah. Hindi biro yun. Kung gusto mo, hindi na lang ako papasok sa club. Uy, Doon na lang tayo sa kwarto, tahimik doon. kung ako ikaw, pumasok na lang. Sayang din yun. Eh ako hindi sayang. Sayang din naman ako ah. Pamatid gutom din to, ikaw rin. Shh, mauna ka na. Sige na. Sige na, mauna ka na. Lagi ka namang ganyan eh. Sige, mauna ka na. Marami patitira sa'yo. Lea.
Sige! Huwag ka nang ikangal! Sige! Sige. Dito! Ako! Ang barangay chairman nyo rito! Bawal yung ginagawa nyo! Masyado ka matabang! Dali yan! Sige, dali na yan! Matandang pumapapel. Sino? Sino ang pwedeng makialam na matanda doon? Yun, boss, ang sinasanto nilang kabesa de barangay. Siya ang bali pinuno ng mga taga ron. Bakit hindi natin siya kausapin? Bayaran na lamang natin ang mga patay-gutom na yan na magsilayas na ang mga yan. Baka mainsulto yun. Sabi niyo matinong tao. Sigurado kung may prinsipyo siya sa buhay. Pati prinsipyo na bibili na ngayon, Gladys. Huwag mo ikukumpara mga tao dito sa tao sa Europa. Dito, piso ang pinag-uusapan. Naniniwala pa rin ako na makukuha natin ang lupa sa mabuting paraan. Sige. Sabihin mo na sa kanya kung anong reklamo mo, ha? Oo. Sino ka ba? Ba't mo ba ako tinubos? Alam ko, mahilig ka sa madaling pagkakitaan. Bibigyan kita ng magandang hanap buhay. Kung interesado ka. Depende. Ano ba yun? Huwag dito. Tayo na. Ay, sakit ng ulo ko. Ma, sigurado ako nagbabad ka na naman sa sugalan. Umaga na. Naku naman, anak. Naglilibang-libang lang naman ako eh. Huwag mo na akong pagagalitan, ha? Halika, matulog na tayo. Antok na ako eh. Magpapahinga muna ako, ha? Talo na nga ako, pinagagalitan pa ako, right? Ang lupa rito ay kinatitirikan ng mga libu-libong residente. At dito nagugat ang hirap at paghihikaw sa buhay. At dito rin nabuo ang kanilang mga pangarap at adhikain. Kayo lang ho ang alam naming makakatulong sa amin. Ano po bang mabuting paraan para maipaliwanag namin sa kanila na amin ang lupa? Wala akong alam. May bumibili sa mga lupang ito. May pumapayag, pero bumabalik din sila. Mahirap ang buhay, Miss Imperial. Wala silang matitirang libreng gaya nito. Naiintindihan ko po. Handa naman akong tumulong na makakuha sila ng trabaho, oras na maitayo na yung planta. Yan din ang ipinangako ng yumao mong ama. Walang nangyari. Manhid na ang mga tao rito. At tanggap na nila ang lahat ng kahirapan sa mundo. Eh kung mabigyan po sila ng sapat na halaga, mas malaki po kaysa dun sa dating inaalok na 5,000 piso bawat pamilya. Para mo na rin sinabing bilin mo ang buhay nila. Madaling papirmahin o patanguhin ang mga tao rito. Pero ito ang tandaan mo. Walang pupuntahan ang mga yan. Hindi nila kayang lumutang o tumalon sa habang panahon. Sa lupa rin ang bagsak. At ito lamang ang alam nilang lupang babagsakan. Aling Sean? Aling Sean? Aling Sean, pagdamutan niyo na po itong dala kong gulay. Tikman niyo ako nagluto nito. Naku, ikaw naman. Nag-abala pa. Halika, saluhan mo kami, kumain ka. Tapos na po, Aling Sean. Salamat. Hoy! Nakalaya ka na pala. Kumusta ka na? Kailan ulit ang labo-labo? Hoy, Belia! Nakita mong kalalabas-labas lang ng kuya ko, ah. Biro lang yon. Para nilalambing lang ang kuya mo eh. Pag may problema, nasa bahay lang ako, ah. Aling Sean, aalis na po ako. O sige, salamat ha, Belia. Bye. Boyong, bakit mo inilipat ang baso ko? Sabi ko huwag mong ililipat eh. Nay, Hindi ko sinasadya, anak. Hindi ko naman gusto makabasag eh. Nay. Kung nakakakita lang ako, hindi ka mahihirapan. Pwede ako maglaba.
pwede ako magtinda. Makakatulong din ako sa'yo, anak. Inay, pag nakapag-ipon ho ako ng pera, ipagagamot ko ho yung mata niyo. Ipinapangako ko sa inyo makakita kayong muli. Sexy, kuya. Siga ka pag naging bata mo yun. Huwag ka na mangarap ng langit. Lupa nga, wala tayo, langit pa. Kuya, pag nag-asawa ka, boto ko dyan. Sosyal, mayaman, may magpapakain na sa atin. Alam mo, trabaho ng lalaki yung magpakain. Nang ano, galunggong at tinapa? Kuya, ligawan mo para lechon at fried chicken naman ang ulam natin. Sa tingin mo kaya papatulan ako niyan? Kuya, may kaibigan ako. Maraming love letters. Gusto mo kopyahin ko? Huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Hindi mo pa nga ginagawa, sumusuko ka na. Gusto mo ako liligaw doon? Hindi ka pa nga tuloy eh. Laga nga, uwi na nga tayo. Mabutit dumating ka, Abel. Kailangan namin ng tulong mo. Naikwento na nga ni sa akin ng lahat. At kung bibigyan ng 10,000 ang bawat pamilya, malamang 5 milyon ang mawala sa kumpanya. Hindi bale, basta walang gulo. Marami na kaming kasong ganyan. Mahirap yan. Kalaban mo, tao. Kalaban mo, human rights group. Pati korte, kampi sa mga squatters. Wala kasing lugar dyan para sa kanila. Simple lang ipapagawa ko sa'yo. 20,000 ang baon ng bayad. Malaki ang atraso sa akin ng taong yan. Iligpit mo siya. Kapag nagawa mo, yayaman ka. Hanggang away at labo-labo na lang ako. Boyong! Tropa ni Hamil! Oo nga! Halika na, tumakbo na tayo! Napana si Boyong Aris. Dadalhin ko na ho ito sa ospital. Sasama ako. Dito na lang ho kayo. Anak!
Dok, pwede ba napana tong kapatid ko, Dok? Sandali lang, may naasikaso ko. Baka kung mapano ho yung bata eh. O, huwag ka mag-alala. Maalis din yan. Teka, ayusin ko lang to. O, ano nangyari sa bata? Napana ho sa Rumble eh. Anong pangalan yan? Chris Cortez ho. Saan nakatira? Diyan ho sa squatter. Yung kumpletong address. Eh, Dok, baka kung mapano ho tong bahay niyo pa hong gamutin eh. O, may pang-deposito ka ba? Wala ho. Aba, hindi pwedeng tanggapin dito yan kung wala kang pang-deposito. Huwag mo nga to. Anong deposito? Tarantado ka! Eh kung ito deposito ko sa'yo, ha? Pag may nangyari sa bata, kakanain kita! Takina ka! Gagawin mo. At huwag mo akong tatarantaduin! May pagkakalagyan ka. Huwag niyo pong pababayaan ng bata. At tungkol po dun sa mga hospital bills, ako na pong bahala doon. Pati na rin sa mga gamot na kakailanganin niya. There's nothing to worry, miss. Ligtas na ang bata. Bakit naman nandito pa yung Miss Imperial na yan? Nagpunta siya sa lugar natin. Nalaman niya nangyari kay Boyong. Nagdalok siya ng tulong. Kaya dapat magpasalamat tayo sa kanya, anak. Kumusta ka na, Boyong? Mabuti naman ho, Miss Imperial. Sabi ng doktor, mga ilang araw na daw pwede na siyang lumabas. Maraming salamat sa iyo. Katulad ka rin ng iyong ama nung nabubuhay pa siya. Mabait sa mga mahihirap. Kaya nang bawian ng buhay, nakiramay ang buong baryo. Aalis na po ako, Aling Sean. Wala na po kayong dapat ipag-alala. Gladys. Salamat sa tulong mo, ha. Walang anuman. Kahit naman hindi si Boyong na aksidente, gagawin ko rin ang ginawa ko. Hayaan mo. Babayaran din kita. Hindi naman ako maniningil. Gusto ko lang tumulong. Hello, Gladys? Naku, Iha, ang mami mo ito. Dalan mo ako ng pera, kailangan ko. Oo, same place, sa casino. Bilisan mo ha, hihintayin kita. Nalagay lang kasi ako sa kompromiso eh. Andiyan na siya. Hay naku, Mommy. Ang hirap mo talagang pagsabihan. Bye, baby. Hindi ko uwi ngayon. Kailan ka ba naman umuwi? Gabi-gabi nandito ka. Huwag mo na akong pagsasabihan, Iha. Huwag mo na akong pakikialaman, ha? Bye. Hello. Hello, boss. Pasensya na kayo, boss, ha. Hindi ko nakita yung target, eh. Inutil din pala itong putang ng taga-squatter na ito. May patatrabaho ko sa'yo. Ang gusto ko ay malinis. Kaya ba ng dibdib mo? Mil, alam mo nang gagawin mo, ha?
Salamat pare, ingat ha. Tangina ka! O God, whose mercies cannot be numbered, accept our prayers in behalf of thy servant, Diana. Lord, grant her an entrance into the land of life and joy in the fellowship of thy saints through Jesus Christ our Lord. Amen. In the sweat of thy face shall joy reign, till thou return unto the ground from which thou wast taken. From dust thou art, and from dust thou shalt return. Eternal rest grant unto the soul of Diana, O Lord, into the land of life and joy, in the fellowship of thy saints, through Jesus Christ our Lord. Amen. Gladys? Hindi mo man kailangan. Inaalay ko pa rin sa'yo ang aking pakikiramay. Sana'y makabawas sa'yo yung dinaramdam. Gaano man kasakit ang mga pangyayari, kailangan kong tanggapin. Wala na si Mama. Nag-iisa na ako sa mundo. Pakiramdam ko, para ba akong naliligaw at napilitang harapin ang magulong ikot ng daigdig. Dapat maging matatag. Dapat maging matapang. Noong mamatay si Papa, akala ko yun ang pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ko. Pero ngayong wala na si Mama, paano na ako? Ibinigay niya nga sa akin ang lahat. Pero kinuha naman niya ang mga nagmamahal sa akin. Isa na lamang ang dapat natin gawin ngayon. Ang iligpit pati ng anak. Masyado ng maraming nalalaman at takialam. Baka gusto mo iligpit na namin. No. Parang wala na sa gabay sa mga plano mo. Wag. Ni isa man sa inyo walang gagalaw. Kailangan na ibang tao. Ibig ko ay malinis. Lola, saan ho dito nakatira si Aris? Doon. Doon ho? Diretso. Salamat ho. Oo.
Aris, nasan si Gladys? Umalis na. Ano? Bakit ba? Aris, nanganganib ang buhay niya. Ano? Tulad ng malagim na kasaysayan. Ulitin mong muli ang isang trahedya, Amil. Oh, Cardo, ba't ka huminto? May nakaharang po sa daan. Sige, bumaba ka at iurong mo. Opo. Sa paglilipat ng mga kayamanan ng imperial kay Don Manolo. Amil! Hindi namin nadali. Nandun yung driver, pero wala si Gladys. Paano nangyari yun? Bakit wala? Bakit ito kailangan gawin ni Chumanolo? Kamag-anak ko siya. Walang kamag-anak kapag matindi ang pangangailangan. Galit ka ba sa akin? Kung galit ako sa'yo, ililigtas ba kita? Sana maintindihan mo ko. Kung sa bagay, alam mo, unang tingin ko pa lang sa'yo, alam ko naman mabait ka eh. Alam ko naman kakampi ka namin eh. Bakit mo nasabi yan? Alam ko. Siga ka talaga. Akala mo ba lahat ng bagay alam mo? Anong magagawa ko sa tingin ko, alam ko. Kailangan managot si Chumanolo. Hello? Hello? Sino to? Lloyda? Opo. Andyan si Ate Gladys mo? Wala po ditong ate. Ano wala? Ganito ha? Makinig ka sa sasabihin ko. Ha? Sabihin mo, abangan mo si Ate Gladys mo. Manggagaling siya sa slum. Sabihin mo, pumunta siya kina Aris. Ha? At ako, pupunta ako kina Abel para sabihin nanganganib ang buhay niya. Ha? Nakuha mo. Anong nangyari dito? Nakita na lang ho namin na kalupasay at patay. Si Julie, nasan? Ayan, si
Sige, kumain ka na. Paborito namin dito yan. Masarap yan. Wala bang ibang makakain? Oh. Tama-tama pala yung dating ko eh. Kain na na. Oh, maupo na kayo. Kain na tayo. Okay. Salamat. Karin. Sarap ito ah. Sarap pa. Kuya, ito ba yung nasagasaan kahapon? Oh. Kinaldereta na nga nila yan. Special yan. Ano bang klaseng karne to? Aso. Oh. Aso yan. Wow, wow, wow. Kuya, nanggigitata na sa libag tong sandot Jackie mo ah. Dapat laban na to. Ipalaba mo dyan sa sosyal na yan. Ate Gladys, sabi ng kuya ko, laban mo raw ito. Para may magamit siyang malinis sa pagtatrabaho. O ano? Laba ka na. Ano? Laban na. Hindi pwede dito ang pasosyal-sosyal, ah. Ano? Galit ka? Magmura ka. Bakit? Mawawala poise mo, no? Oh. Kahit may nikotin yan, labahan mo. Sige. Sige na, maglaba ka na. Ito pa. Alam mo, Miss Imperial, sabi sa akin ng kuya ko, kursunada ka raw niya. Kaya lang, baka hindi mo raw siya pansinin pag nanligaw siya sa'yo. Kasi mayaman raw kayo, mahirap lang kami. Pero, mahal ka nun. Boyong, totoo ba yung sinasabi mo? Ba't naman kita bobolahin? Eh talaga namang sinabi niyang gwapong-gwapo ka. Kaya lang, torpe ka raw. Hindi ka marunong manligaw. Sinabi niya yon? Oo, at sinabi niya pa na kapag niligaw mo siya, eh hindi mo pa binubuka ang bibig mo, sinasagot ka na niya. O ayan, ginagawa na ni Christy ang sulat. Hindi ka kasi marunong magsalita. May kasampang chocolate yan. O, ayan. Tapos na itong sulat. Tsaka itong tsokolate, bigay mo na din sa kanya. Marunong pa kayo sa akin, ah. Magpatuli ka na nga. Para sa'yo. Buksan natin, ah. Kuha ka, oh. Sulat yan galing sa akin. Ito? Love letter? Ewan ko. Eh, ikaw nagsulat, di mo alam? Alam ko. Kaya lang pag sinabi ko sa'yo, hindi mo nababasahin. Sige na nga, babasahin ko na. Pwede ba wag dito? Doon na lang, bago ka matulog. Eh, baka may itatanong ka sa akin eh. Di para masagot ko na kaagad. Apurado ka naman eh. Bigyan mo nun ako ng konting pagkakataong makapag-isip. Ang mahirap niyan, ang laki ng agwat natin. Ang layo ng agwat natin. Baka lumuha lang ako sa'yo. Ngayong, pagka ganun man, kung may papangako mo sa aking iibigin mo ang tapat, at hindi mo paluluhain, eh, siguro pwede na. Pakasal tayo, pwede. Ha?
Mahirap maging maralita. Walang pera, walang makain, walang matirhan. Paggising mo ng umaga, makikipaglaban ka. Dahil kung hindi, magugutom ka. Sana naging mayaman akong katulad mo. Bakit naman? Para mabili ko lahat ng gusto ko. Eh bakit kailangan yumaman ka pa? Sino naman ang langit na papato sa lupang katulad ko? Sa pag-ibig, lahat pantay-pantay. Walang langit, walang lupa. Hi, love! Oh, sino yan? Saan beer house mo na naman nakuha yan? Pasensya ka na, Gladys, ha? Talagang palabirulan to si Bella. Oh, kailan mo naman ako bibisitahin? Alam mo namang welcome na welcome ka pagdating sa bahay ko. Lalo na pagdating sa kama ko, di ba? Excuse me, nakaka-istorbo ata ako sa inyo. Gladys? Teka muna! Sandali. Saan ka pupunta? Gladys? Gladys, sandali. Pwede ba pakinggan muna ako bago ka magalit sa akin? Anong gusto mong pakinggan ko? Yung mga happenings yun ng belling yun sa kama? Hindi naman totoo yun eh. Niloloko ka lang niya, sumasakay ka naman sa kanya. Lokohin mong sarili mo. Antipatiko! Ano bang nangyari sa'yo't ang sama ng dating ng mukha mo? Eh si Gladys eh. Nagagalit sa akin dahil kay Bella. Yun lang pala. Hindi problema yan. Kung gusto mo, haranahin natin na makita mo naman ang boses ko. Maski natutulog yan, babangon tiyak yan. Eh baka naman wala ka sa tono. Huwag mo nang ilakas, baka may makarinig pa sa'yo. O sige, mamayang gabi ha. O ilaw, sa gabing malamig, wangis mo, bituin sa langit, o tanglaw, sa gabing tahimik. Larawan mo, neneng, ang nagbigay. Nakita nyo na, ha? Narinig lang ang boses ko. Nagbukas kagad ng bintana. Eh, paano hindi magbubukas ng bintana? Eh, sintunado ka. Gago! Ba't hindi nyo sinabi? Ba't di nyo ko inawat? Mukhang nagkakasundo na. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na. Tara. Galit ka pa ba? Sana'y laging ganito tayo, Gladys. Walang kalangkutan, walang hinanakit, walang luha. Ibang umibig ang mahihirap. Panghabang buhay. Hanggang kamatayan. Huwag na natin pag-usapan ng kamatayan. Pag-usapan na lang natin ang tungkol sa iyo at ang ating magiging buhay. Aris, nag-iisa na lang ako. Sana samahan mo ko. Sana ipangako mo. Hindi kita iwanan. Hanggat narito ako, liligaya ka, tayong dalawa. Sasamahan kita hanggat may lakas ako. Hanggat pumipintig ang puso kong umiibig sa'yo. Hanggat mahal mo ko. Hanggat kailangan mo ko, hindi ako aalis sa piling mo. Mahal kita. At kung kinakailangan ay nakahanda akong ibigay ang buhay ko. Mailigtas lang ang buhay mo. Boyong? Boyong? Ano yun? Bakit parang nagkakagulo? Wala po, inay. Nagwa-warm up lang po sila. Anong warm up? Naghahanda lang po sila kasi po may laban. Laban? Inay! Boyong! Huwag niyo kunin ang nanay ko! Inay! Sino yan? Nanay ni Aris. Aris!
ko ang buhay ng iyong ina. Kapag hindi mo inilabas ang aking pamangkin, papatayin ko ang kluba nito! Ate Gladys! Oh. Ate Gladys, ang Chong Manolo mo po, nanggugulo sa may looban. Oo. O sabihin niyo sa Kuya Aris ninyo. Manolo, itigil mo ng kabaliwan mong yan. Hindi naman sila lumalaban, ha? Ang hinihingi lang nila ang kanilang karapatan. Tarantado! Kung hindi ko ba ginawa ito, lalabas ka sa pinagtataguan mo? Alam kong muli tayong magkikita. Ngunit hindi sa ganitong pagkakataon. Tarantado! Tatapusin na kita ngayon. Wala akong sinisisi kundi ang aking sarili. Bakit ako pumapatol sa taong tulad mo? Manolo, itigil mo na yan! Ako lang naman ang kailangan mo!
Huwag ka na magdamay ng iba pa. Marami ka nang napinsala sa kanila. Alam kong ikaw nagpapatay kay Mama. At ikaw rin ang nagpapatay kay Papa. Kaya patayin mo na rin ako para makamkam mo na lahat ng kayamanan. Bigyan mo kay Arnold, pare. Arnold. Okay ah. O, pasa dito. Tagay mo pare.
magkasuko tayo ng mga tagalooban. Maiwan ka rito! Tarantado kayo! Hindi nyo nalalaman na pasok na tayo lahat dito! Magsigalan kayo! Ate, salamat pare. Pumunta ko lang sa Gladys. Mag-ingat ka. Diyan ka lang. Teka, proteksyon. Salamat ha.
Nakita mo ba? Bigla nawala eh. Ikaw? Hindi! Nasaan sila? Nawala sa dilim. Sukdulang baliktarin ko ang lugar na ito. Matagpuan ko lamang mga hayop na yon. Gagawin nating impyerno ang putang inang lugar na ito. Reyna! Sila ba na? Anong ingay sa labas? Nagtatakbo ng mga tao ah. Mukha yata may gulo. Dito ka lang ah. Aalis ako. Sige mga bata! Bilis!
Bitawan mo yung baril na yan! Hamil! Bitawan mo siya! Hanggang ka na lang! Ilang taong kong pinangarap na pagharian ng lupang ito. Ikaw lang ang sagabal, Aris. Kung noon nakalusot ka sa akin. Pero ngayon hindi na. Wala ka sinabi, Aris. Ginawa ko lahat ang hindi mo na kaya. Tuwag ka, Aris. Tuwag! Hindi na ako magpapakabusabos. Hindi na rin ako magugutom. Tulad ng mga taong walang ambisyon dito. Dahil nakaahon na rin ako sa kahirapan. Ang lahat ng hindi sumunod sa akin, patay! Pagkatapos kong patay ng babaeng ito, Lumabas ka! Aris! 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 Naririnig mo ba ako? Lumabas ka! Aris! Aris! Kailangan kita! Mahal kita! Aris! I love you, Aris! Mahal na mahal kita! Magandang gabi po sa inyong lahat. Bilang representative ng aming kumpanya, nais ko pong ipabatid sa inyo ang mensahe ng aming grupo. Sa pagpapatupad po ng naipangako ng aking yumaong ama na si Don Luis Imperial, ang lupang ito na kinatitirikan ng inyong mga bahay ay buong lugod naming hinahati-hati at ipinagkakaloob sa inyong lahat. Napagpasyahan po ng aming grupo na gamitin na lamang ang lupa namin sa Cavite at doon itatayo ang aming bagong planta. Sa inyo pong lahat, salamat. Maraming salamat sa lahat ng nagawa ninyo para sa akin. Sa kanya. huwag mong kalilimutan ng mga maralita. Marami ng hirap at sakit ang inabot nila. Kailangan ninyo ang mga katulad nila. Sila ang manggagawa, ang may lakas na wala sa inyo. Sila ang nagpapayang sa inyo at sila ang tutulong at dadami sa inyo pagdating ng panahon. Sa puso ng mahirap, ang pag-ibig sa tunay na pagmamahal. Oras na siya'y magmahal, handang isuong pati ang sarili niyang buhay. Tandaan mo yan. Ate Gladys! Pakilaban mo raw tong daki ni Kuya. Pero wag mo aamoy-amoyin, ha?
ko at takot ko. Akala ko pa naman, ikaw, Aris, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Hindi uso sa lahi namin na naghahabol sa lalaki. Kaya ikaw na maglaban ng brief mo! Napakasiga mo na ngayon, ha?